Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 4 to 10. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, ayun na. All the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami yung energy sa mundong ito. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, meron tayong Scorpio, Sagittarius, Pisces, Cancer. Okay. So, nakita ko sa'yo dito, parang nandito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng mga pag-aalala, pag-aalinlangan, pagkalito, mga ganun. Or may mga sitwasyon na unclear situation, ako nakikita sa'yo. Iba sa'yo, yung iba naman is magkakaroon kayo ng feeling emotions or reflection from the past situation, ano? O may mga iisip-isipin kayo. O kaya naman may mga iisipin kayo ng mga bagay-bagay na maaring isang tao, ganyan, na maaring nililing lang ka. Kasi may tao rin ako nakikita dito na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Yun ang nakikita ko. Kumaga may tao na pwedeng mag-aahas sa'yo, no? May tao na lilinglangin ka dito, no? Mag-ingat ka na lang. You need to trust to your intuition dito sa nakita ko dito. Or handin yung sitwasyon na siguro a moody type, maaaring nagkakaroon ka ng ganun sa nakita ko dito. Maaaring may mga sitwasyon na hinihiling mo na magkaroon ng pagbabago o wini-wish mo pero nai-stagnant yun. Maaaring o hindi pa nagkakaroon ng successful when it comes dun sa bagay na yun, no, sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na maaaring nagkakaroon ka ng mga dinidesire na maaaring hindi pa hanggang ngayon hindi mo pa nakakamit o hindi pa natutupad o hindi pa nagagawa o naaaksyonan, no, sa iba sa inyo. Iba sa inyo, maaaring you're in a networking, ganyan, or may mga pupuntahan ka na maraming tao, ganyan, or hindi yung sitwasyon na you're in a public situation or public person, ganyan. O kaya hindi yung there's an audience, there's a group, or may iba dito is sikat, or maaring may pupuntahan ka outdoor kasi maraming tao, kumbaga. O kaya maaring ikaw is a YouTuber, artist, networking, mga government situation, mga ganyan. So, basta maraming tao, or outdoor lang to, or a place na maraming tao. Yun na nakikita ko sa'yo. May mga hinihiling, wish comes true, o may mga sitwasyon na pinaprogress ka this time, ano, sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. O so, wait come dito sa woman, sa nakikita ko sa kanya, maaring this person is related siya sa work mo, or nakakonect siya sa'yo na maaring isa siya sa competitive or nakikipag-compete sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Or maaring nagkakaroon ng mga questioning or nagkakaroon ng mga quarrent dito sa taon to. Maaring iba sa inyo lalaki to. Diba? Kasi hindi kayo pare-pareho. Nakakonect siya sa'yo. Tingnan natin ang iyong energy. May cheating, ano? Ingat kayo, ha?
Iba dito siguro magkakaroon ng mga papuri or kasiyahan, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba ganun. Kasiyahan or may mga tao na magbibigay ng pagmamahal sa'yo or you giving love. Hindi naman lahat kayo, pero sana lahat kayo may kasiyahan na maganap. Okay, ang energy mo, ang nakikita ko dito sa'yo, siguro you are thinking for something na pinahahalagahan mo, na gusto mong mangyari hanggang sa future. Yun ang nakikita ko dito. Also, andito rin yung solusyon na maaari maghahanap ka ng tamang direction into your life sa buhay mo. Kumbaga, sa tingin ko dito, pag-iisip pa lang. No? Pag ito ginawa ko, tama kaya? Pag ito ginawa ko, okay kaya? Mga ganun. Sa nakikita ko dito. Kaya nakikita ko energy sa'yo is pag-isip ng tamang direksyon sa mga bagay na pinahalagahan mo. O you want to keep safe yung sarili mo, yung family mo, o yung mga tao na umaasa sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Kasi andun yung pagiging aruga mo. Maaruga ka, matulungin ka. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya andun ka sa sitwasyon na may mga pinag-iisipan ka na gusto mo nang tapusin o you want, this is an ending of cycle kasi. Yun ang nakikita ko dito. Para may mga gusto ka nang ayusin, gawin, tapusin, paghanap ng tamang direksyon, mga ganun. Mga pagpaplano sa nakita ko dito. You think into the future dito sa nakikita ko dito Nag-isip ka na ng kinabukasan. Sa mga goal mo this time. Siguro in the past, may mga tao na binackstab ka, nirakboton ka, ganyan. May mga tao na nasaktan ka sa kanila, nagkaroon ka ng deep wound. And now this time, nakikita ko sa'yo, o any situation, hindi man tao or situation na nagkaroon ka ng deep wound. Dito ka na sa sitwasyon mo na you keeping yourself safe na this time, kumbaga. No, sa nakikita ko dito. Kasi, hindi na ikaw o mahal mo sa buhay, is nandun na yung pinoprotektahan mo na sila sa nakikita ko. O pinoprotektahan mo na yung sarili mo. Para hindi na maganap o mangyari yung nakaraan. Sa nakita ko dito. Tingnan natin ang parating sa iyo. Yung iba sa inyo, siguro, ay my God. Maganda. Yung iba sa inyo, hindi ba nananakit yung likod nyo? O may taong masakit ang likod, no? So nakikita ko dito. Parating. Sa mas abandon, parang may nag-abandon. Maaring may mga namatay, no? Ako nakikita dito. Maaring kakilala mo, maaring may namatay na tao na kakilala mo o malapit sa iyo. Parating sa iyo, hindi maganda. Tingnan natin. Ang parating sa iyo, sa nakikita ko dito, meron ka mga didesisyonan na isang sitwasyon sa buhay mo na medyo parang nahihirapan ka. Or mahandi yung sitwasyon na maaring magkakaroon ka ng choices in life this week sa nakikita ko dito. And maaring hindi nahihirapan kang mag-decide kung gagawin mo ba yun o hindi. Parang nandun ka sa point na yun. Parang nandun ka sa sitwasyon na pag-iisipan mo kung dapat ba o hindi ba dapat.
Ganun nakikita ko dito. Sa iba rin, tingnan ko nga. Parating sa kanya. You want to decide, kasi may obstacle ka eh. Actually, may obstacle ka na darating this week. Sa nakita ko ito. Sinasabi ito, you need to face your fear. Sa nakikita ko dito, kumbaga you need to pursue yung idea mo. Sa nakikita ko dito And if you want to crossroad or to decide sa isang sitwasyon sa buhay mo, gawin mo daw. Yun ang nakikita ko Kumbaga, you need to keep fighting sa mga bagay o sitwasyon sa buhay mo kung alam mo naman na nasa tama ka. You need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. You need to getting away with something, dito sa sitwasyon na to. Tingnan ko kukuhanin ko lang tong isang card na to. May sinasabi si card eh. Okay, nakita ko na. Andito si Ahas. May tao dito na may tao na nag-iisip ng masama sa'yo. Or, there's a person here na maglalay, dishonest, doon sa betrayal, or lulukohin ka niya. Yan, dito talaga si Ahas. Yun na nakikita ko dito. Yun. May mga tao or may tao na there's a hidden motive or may mga hidden agenda. Ako nakikita. Yun ang pag-ingatan mo. And you need to trust to your intuition dito. Sinasabi rin dito na maaring ikaw is may mga bagay o sitwasyon ka na didesisyonan na maaring malito ka. Maybe you're hiding your feelings. Then, sa nakita ko dito sa iba sa inyo. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Bakit po ito ang dapat na iwasan? Ay, ano yun? Okay. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon sa buhay mo na yung mapabayaan mo yung sarili mo o mapabayaan mo yung iyong mga opportunity, yung idea mo, o kaya is iwasan mo din hindi ko naman sinasabi na ibaba niyo yung pride niyo, no? Pero iwasan mo rin yung masyadong mataas yung pride. Yung level lang, ganyan. And also is iwasan mo rin ang isang sitwasyon na malack of confident ka sa mga bagay, sa mga new opportunity mo o mga idea mo na gusto mong gawin o gusto mong focusan this time sa nakikita ko dito. O yung mga bagay na gusto mong ma-achieve into your life. Yun. Iwasan mo na hindi mo magawa iyon at hindi mo mafokusan, no? You need to focus into your stability. And iwasan mo din yung mga tao na hindi naman nag-fit sa'yo o yung mga tao na hindi ka naman nila, kumaga hindi ka welcome sa buhay nila. Iwasan mo na lang yun. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. No, kasi nandito si Nine of Pentacles. Mag-focus ka sa mga goal o sa mga gusto mong, sa mga tao na pinapahalagahan ka, sa mga tao na nagbibigay ng pagmamahal sa'yo, sa mga tao na alam mo na worth it ka sa kanila at pinahahalagahan ka nila. Doon ka lang mag-focus sa mga tao na hindi naman nag-fit sa'yo, mga tao na hindi very supportive sa'yo, sa mga tao na hindi nila gusto na magkaroon ka mag-achieve ka sa buhay mo or magkaroon o mag-success ka into your life. Hayaan mo lang sila, no? Hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Kumbaga. Iba dito, yun na dapat mong iwasan sabihin ko ibang part. Iba dito siguro magkakaroon, there's an achievement happen sa buhay mo. Siguro
may mga situation na may getting together or andun yung makakaramdam ka ng saya this week, ganyan. And also, maaaring may mga exciting situation, may mga surprise parties, event, or maybe you will enjoy the fruit of your labor, mga ganun. Malaki man yan o maliit man yan na may mga ma-achievement kang goal this week sa nakikita ko dito. And then also, siguro iba dito is celebration, siguro close relationship, reunion, or pagkikita-kita. Or maaring may darating, no? Sa nakikita ko dito na galing ibang bansa, galing ibang probinsya, ganyan. Ikaw, uuwi ng Pilipinas or kakilala mo, ganyan sa nakita ko dito. And also, ang nakita ko dito, magkakaroon ng malaking pagbabago sa'yo. Kasi siguro, okay, by the September, there's something happen, change sa buhay mo. The Wheel of Fortune. As in, there's a renewal coming sa'yo. Andun yung fullness or magkakaroon ka ng, para mararamdaman mo yung pagbabago ng buhay mo. By this September, makakaramdam ka. Siguro andun yung mga achievements, success, or may mga prosperity coming sa'yo. Ganun, mga 4 days, 4 weeks, or September, yung nakikita ko sa'yo. Dito. Magiging maganda yung takbo by this September yung buhay mo. Kasi may saya akong nakikita. Love. Tingnan natin ang love mo. Pati ng lalamunan ko. Love is sa lahat Ikaw, mahal sa kapatid, anak, kaibigan. Teka lang, ako magwala. Comes to a love. Iba dito, dalawa yung lovers nyo. Okay. When it comes to a love, sa nakikita ko sa'yo dito, dito kasi sitwasyon mo na may mga, iba dito, dalawa lovers Or vice versa tayo Nandito kasi sitwasyon para makikipagsapalaran ka sa bagong karelasyon. Sa nakikita ko dito. Diba dito makipagsapalaran kayo? Parang nandito yung sitwasyon, may bago at may luma. Mamili ka doon. If you are in a relationship, ang nakikita ko dito, nakikita ko dito kung you are in a relationship. Nandito ka sa sitwasyon mo na magkaiba kayo ng energy nitong taon na to, no? Sa nakikita ko. Kasi you're doing your best sa lahat ng goal nyo, sa sarili nyo. Ginagawa niya yung kanya, sa kanya. Palagi ko nakikita yun sa iyo Pero hando naman yung effort nyo sa isa't isa. Kahit na meron kayong distance or may makanya-kaya kayong ginagawa, nakikita ko naman na binibigay niyo pa rin naman yung best nyo sa isa't isa sa nakikita ko dito. Yun. Nagiging stable din naman. Kumbaga nakakaroon naman ng successful. Kumbaga iba dito maaring matagal na to Iba dito stable yung relationship nyo kasi nakita ko matagal na kayo. Maaring may dalawa kayong anak. Ay sorry nag-ano yung anak ko. Para kasi nangangati yung lalamunan ko. Yun, sa nakita ko dito. Nakita ko naman na may kanya-kanya kayong sistema. Andun naman yung pagiging strong relationship ng iba dito, no? Kasi nakikita ko kayo na pang forever kayo nitong taon na to. So, iba dito, kung hiwalay na kayo, maaring babalik to sa'yo. May babalik. May isa pa. Kamusta ang pera ni Virgo?
Kung single kayo, may parating din. Mamimili nga lang kayo. Ito na, naloko na ang pera mo. Tingnan natin. Bakit po? Okay, when it comes to your money, may konting delay, no? Sa nakita ko to. May konting delay. Yung pera mo this time. And then also, andito yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ng kalungkutan or ngayon is medyo ano kasi siya. Alam ko naman na umaasa ka sa sa magandang kalalabasan ng pera mo this time. Pero sa ngayon kasi may konting delay lang naman. Ganun sa nakikita ko dito. May konting delay and also magkakaroon ka ng konting regret this week sa nakita ko rin dito. Siguro dahil sa paglabas ng pera or maaring may tutulungan ka o may pagkakagastusan ka. Yun ang nakikita ko. Hindi, kung may tutulungan ka, hindi naman regret na rin yun. Pero wag naman sana malaki. Diba? Pero nasa iyo pa. Andito rin yung sitwasyon na maaring yung iba sa inyo, inaayos nyo na yung inyong kaperahan this time. Kumbaga, andun na yung confident na nagkakaroon ng pagsasaayos. You're starting fresh this time, pero yung iba dito delay ha. Sana mag-focus kayo. May mga sitwasyon na ikakat mo na o aalisin mo na this time. Sa nakikita ko dito. After this week, also this week eh. This week. Oh, this week, ang nakikita ko dito, may good news na magaganap sa'yo. May achievement. Kumbaga, may mga kasiyahan or may mangyayaring fulfillment into your life. Opportunity. Dito, sa nakikita ko, parang may tao makikipag-usap sa'yo dito. Meron. May taong kakausapin ka. A person who is in a distance. Ito. Sa nakikita ko dito. And then also, either pag-uusap, confession, or may malalaman kang katotohanan. Yun ang nakikita ko. Or maari din naman na oo, may malalaman ka daw katotohanan eh. Tingnan natin si Hermit. Opportunity. Ooh, talaga? Bakit? Sa nakikita ko dito sa'yo, opportunity mo, andito ka sa sitwasyon mo na medyo mapipressure ka sa mga malalaman mo o kaya sa mga revelation o expect and unexpected, sa mga problema. Yan, may mga sitwasyon na magsisiyasat ka, pag-iisipan mo, maghahanap ka ng katotohanan, may mga sitwasyon na ito ba dapat ba ganun, dapat ba ganyan, bakit ganun, bakit ganyan, bakit, may mga ganong sitwasyon na pag-iisipan mo talaga. As in, may mga bagay-bagay yun na nakikita ko sa iyo this time. Sana lahat is tapos na ito, no? Sana hindi mangyari o sana is tapos na. Ganun, may mga bagay na ganun na mangyayari sa iyo. Pag-iisipan mo. Sana hindi ka ganun kalaking pressure. And then also, is
medyo weak ang nakikita ko dito, no? Or there's a person here na medyo weak siya. Hindi ko lang alam why. Maaring magulang or karelasyon. Ito. Apart to family, maari sa iba. Maaring may taong sumasakit din ang tiyan o may sakit sa bandang tiyan. Ako nakikita. Expected and unexpected, sinasabi dito. Or maaring ikaw, minsan sumasakit yung tiyan mo, lalo na pag napipressure ka, di ba? Alam mo yung parang nai-stress ka. Yun, minsan sumasakit yung bandang tiyan natin. Yun, baka doon, ano, huwag ka lang magano mag-isip-isip kung ikaw ito, no? Kasi hindi rin makakagood sa'yo. Alam mo naman yung pag-iisip na ganun kasi, di ba, nagkakaroon yun ng mga stone. Alam mo yun yung bato, di ba? Yun yung nagiging cause nun. Yun, ingat ka na lang. Nagkakaroon sa iba sa inyo lang, no? Nagkakaroon ng mga limitation or need ng limitation. Siguro, limitation comes sa pag-iisip, mga bagay-bagay, no? Na sitwasyon mo sa buhay mo na medyo nahihirapan ka kasi andito si Cloud. Yun. Or nagkakaroon ka ng limitation or lilimitahan mo yung sarili mo. Ganun. Nagkakaroon ng restriction, kumbaga, sa buhay. Advice Universe. Pinag-uusapan ka, Virgo. O may mga tao na makikipag-communicate sa'yo. Justice, ang advice. Okay, advice. Hindi ka makapokus, ano? Diba dito may mga bagay na hindi ka makapokus o hindi ka makapag-desisyon? May mga sitwasyon na gano'n. Hindi ka makapag-decide, hindi ka makapag-desisyon, or andito yung sitwasyon na may mga pinaplano ka to take it action dito. And also the advice. Ang advice sa'yo is you need mong balansehin lahat ng aspeto ng buhay mo, kung saan man yan, sa relasyon man yan, sa pera man yan, to your goal, sa sarili mo man yan, iniinom, kinakain. And then also, ang sinasabi din dito na syempre, self-care. Yun ang nakikita ko dito. Self-care, kailangan mo ngayon is to chase your dream and magplano ka ng maigi or kailangan mo, this is a time to face your future sa mga kamay mo. Planning for something, be careful sa pagpaplano. And then also, itama mo yung mga dapat itama, no? Dito sa sitwasyon mo. Kailangan sa'yo ngayon is magkaroon ng clarity kung ano ba dapat na gawin mo o desisyonan mo this time sa nakikita ko dito. And think to the future, syempre. Sinasabi rin dito. And syempre, this is also the time na alam ko na nagiging practical ka naman, yun, is more on practicality. Ang nakikita ko dito. And positive motion, positive destination. Continue ka lang sa yung direction to find your goal. And syempre, hindi ko naman sinasabing don't rush, pero huwag kang magsayang ng oras. Kasi time is gold. Yun din ang sinasabi dito. And sinasabi ko, kaya kailangan mo rin magsalita ka. Sabihin mo, yung opinion mo, sabihin mo, yung mga gusto, yung nararamdaman mo. Hindi na sinasabi dito. Arigatou namaste, guys.